Maupay nga adlaw ka natong tanan o magandang araw sa ating lahat. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang paksang tula. Ano nga ba ang tula? So, ang tula ay isang anyo ng sining at pamamahayag na nagbibigay daan sa mga tao na ipahayag ang kanilang mga damdamin, kaisipan at mga karanasan sa paraang malikhain at makulay. So ang tula, ito ay kadalasan gumagamit ng mga piling salita, tayutay, ritmo at sukat. So may 7 kahalagahan ng tula. Ito ay ang mga pagsasalaysay ng kultura, emosyonal na ekspresyon, pagpapahalaga sa wika, pamamahagi ng kritikal na kaisipan, pagpapahayag ng individualidad, paggamit ng malikhain at makulay na wika, at pag-awit ng buhay. Una sa kahalagahan ng tula ay ang pagsasalaysay ng kultura. Ang pagsasalaysay ng kultura ay ang mga tula ay naglalaman ng mga kwento, tradisyon at paniniwala ng isang kultura. Pangalawa naman ay ang emosyonal na ekspresyon. Ang tula ay isang mahusay na paraan upang may pahayag ang masalimuot at malalim na damdamin tulad ng pag-ibig, pighati at pangarap. Ang pangatlo ay ang pagpapahalaga sa wika. Ang tula ay nagpapalawak at nagpapalalim ng pag-unawa sa wika. Ang susunod na kahalagahan ng tula ay iuulat ng aking kasamahan. Pamamahagi ng kritikal na pag-iisip. Sa pamamagitan ng mga tula, maaaring may parating ang mga kritikal na pananaw sa mga isyu sa lipunan, politika at kapaligiran. Sunod ay ang pagpapahayag ng individualidad. Ang pagsusulat ng tula ay nagbibigay daan sa mga tao na may pahayag ang kanilang sariling pananaw, karanasan at pag-unawa sa mundo. Halimbawa nito ay ang tula ni Jose Rizal na Sa Aking Mga Kabata. Nakapaloob sa tula ang kanyang pananaw, ideya, pag-ibig sa ating katutubong wika. Sunod ay ang paggamit ng malikhain at makulay na wika. Ang tula ay nagbibigay lisensya sa mga makata na maglaro sa mga salita sa paggamit ng tayutay at lumikha ng mga magagandang imahe. Halimbawa, ito ay ikaw ay isang paru-paro sa aking isip ay naglalaro. Gumagamit ito ng paglalarawan o personification at lumikha rin ito ng imahe sa ating isip. Panghuli ay ang pag-awit ng buhay. Sa pangatula, nahuhulma ang mga karanasan ng tao sa paraang awit. Halimbawa nito ay ang tula at kundiman na pinamagatang Awit kay Inang Bayan. Ito ay nailathala at nilarawan ng Pilipinas noong panahon ng himagsikan. Ngayon nga po ay tatalakayin natin ang tungkol sa katangian at kalikasan ng tula. Ano nga ba ang mga katangian at kalikasan ng tula? Una nga po dito ay ang malikhaing paggamit ng wika. Ito hindi lamang naglalayon na magpahayag ng mensahe, kundi pati na rin sa paglalaro sa mga salita, pagpapalit salita at pag-aasosasyon ng iba't ibang kahulugan. Sa madaling salita, ang malikhaing paggamit ng wika sa tula ay nagbibigay daan sa pagsasalin ng damdamin, ideya at karanasan ng makata sa isang masining at ekspresibong paraan. Kasunod naman natin tatalakayin ay ang tayutay. Isa sa mga katangian ng tula ay ang paggamit ng mga tayutay tulad ng simili, metapora, personifikasyon at iba pa na nagbibigay ng kulay at kahulugan sa mga salita. Ang paggamit ng mga ito ay nagpapayaman sa wika ng tula at nagbibigay buhay sa mga kaisipan ng makata. Ang ikatatlo naman ay ang sukat at tugma. Ang sukat ay tumutukoy sa dami at ayos ng pantig sa bawat taludtod ng tula. Ito ay nagbibigay ng ritmo at musikal na aspeto sa tula. Ang ilan sa kilalang uri ng sukat ay ang animan, wawaluhin, lalabindalawahin, at iba pa. Ang
tugma naman ay tumutukoy sa pagkakaroon ng parehong tunog o katinig sa hulihan ng mga salitang nagtatapos sa mga taludtod. Ito ay nagbibigay ng harmonya at kapanapanabik na tunog sa tula. Ang tugma ay tumutukoy sa pagkakaroon ng parehong tunog o katinig sa hulihan ng mga salitang nagtatapos sa mga taludtod. Ang tamang paggamit ng sukat at tugma ay nagbibigay daan sa maharmonikong pag-ugma ng mga salita at ideya sa loob ng tula. At ang ibang mga katangian at kalikasan ng tula ay ipagpapatuloy ng aking kasamang tagapagtalakay. Malalim na emosyon. Sa pamamagitan ng tula, mas maipapahayag ang pagnanasa, pagkabigo, ligaya, lungkot at iba pang emosyon ng may malalim na kahulugan. Halimbawa, kapag ikaw ay umibig o may iniibig, pwede mo gawing inspirasyon ito upang makagawa ng tula tungkol sa pag-ibig. Imahinasyon at larawan. Ang mga tula ay nagbibigay daan sa pagbuo ng mga makulay at malalim na larawan sa isip ng mga mambabasa. Halimbawa, sa ilalim ng buwan, tahimik na karagatan, kulay ng langit sa gabi kumikislap. Dito pa lang ay nailalarawan mo ito sa iyong isipan kung ano ang iyong binabasa. Kakaibang anyo. Ang iba't ibang anyo ng tula tulad ng soneto na isang uri ng tula na may 14 na taludtod na binubuo ng 2 kalahating saknong. Haiku na isang tradisyonal na uri ng tula mula sa Japan na binubuo ng 3 taludtod na may sukat na 5-7-5 at free verse na isang anyo ng tula na hindi sinusunod ang tradisyonal na ekstruktura ng sukat, tugma o iba pang batayan ng porma. Dito ay nagbibigyan ng pagkakataon ng mga makata na magpahayag sa iba't ibang estilo. Pakiramdam ng panahon at kultura. Ang mga ito ay nagpapakita kung paano nagbago ang paraan ng pagsasalita at pagsulat sa paglipas ng panahon. Halimbawa, noon ay liham o sulat, ngayon ay text o chat. Halimbawa nito, pag-ibig mo'y nag-iba, alam kong mayroong iba. Ni text o chat wala na, mahalin mo ulit ako, pwede ba? Personal na pagpapahayag. Ito ay maaari tayong gumawa ng tula sa pamamagitan lamang kung ano ang ating nararamdaman, karanasan o obserbasyon. Muli, ako'y nagbabalik upang talakayin naman ang mga bisa ng tula. Ngunit ano nga ba ang bisa ng tula? Ang tula ay may malalim na bisa sa mga mambabasa dahil sa paraan nito ng paggamit ng wika at emosyon. Ang bisa ng tula ay tumutukoy sa kakayahan nito na magsilbing sining at instrumento para maipahayag ang mga damdamin, kaisipan at karanasan ng makata. Ito'y naglalaman ng kapangyarihan na magbigay buhay sa mga salita at maghatid ng iba't ibang emosyon sa mga mambabasa. Nangunguna naman po sa bisa ng tula ang emosyonal na pagsasalaysay. Sa pamamagitan ng tula ay naglalayong ilabas at ipahayag ang masalimuot na damdamin ng may akda. Ito'y isang anyo ng sining na nagbibigay daan sa malalim na pagnanasa ng puso at nagpapahayag na masalimuot na karanasan. Kadalasan, upang makatulong sa pagpapalabas ng emosyon at magdulot ng kahulugan sa sariling damdamin ng may akda. Pagpapahayag ng kaisipan sa pamamagitan ng tula, maaaring maiparating ng mas malalim at mas makulay ang mga ideya at konsepto na mahirap paliwanag sa simpleng prosa. Pagbibigay inspirasyon. Ang tula ay maaaring magbigay inspirasyon at pag-asa sa mga mambabasa sa pamamagitan ng mga salitang nagbibigay lakas at positibong kahulugan. Pag-aanyaya sa isip. Dahil sa kakaibang pagkakasulat ng tula, ito ay maaaring mag-udyok sa mga mambabasa na mag-isip ng mas malalim at masalimuot. Pagninilay. Ang tula ay maaaring magdulot ng pagninilay at pagmumuni-muni sa mga personal na karanasan at pagkatao. Madalas ay ginagamit ng mga makata ang tula para ipahayag ang kanilang opinyon sa mga isyong panlipunan. Nagbibigay daan ito sa pagtuturing at pagsusuri ng mga isyu.